Hi guys, today I'm with my wife and introduce ko siya sa inyo, no. Her name is Jamie. So, kami yung parents ni Megumi. And today, we're going to share kung paano namin na-discover ang pinagdadaanan ng aming daughter. Okay? So, Love, paano nga ba natin na-realize na dapat nating ipa-check si Megumi? Siguro yung nag-start na siyang mag-aral. So, around 5 years old, nag 5 years old nakitaan siya sa school ng mm, kalikutan. So, initially parang okay lang kasi parang malikot naman talaga yung mga bata. Kaya lang as the habang nagpapatuloy sa school, napansin ng mga teachers, wala siya sa focus. So, during that time, open naman kami. Lalo na ako, open ako sa any mga behavior ng bata. Kasi parang at that time, medyo meron na akong parang kutob na may something wrong sa kanya. So, during those times, siguro later part ng school year, nung mag-kinder si Megumi, nawala na yung interest sa classroom. Natutulog, umiiyak lang, ayaw makipag-socialize sa mga bata. So, during those times, nakapapaisip na ako na may problema ba yung anak ko? So, siguro nung moving up, so merong mga part doon na may participation yung bata during moving up nila. Ang ginawa niya, meron siyang sariling world doon sa beside the stage. Umiikot, ginagalaw niya lang yung mga flowers. So, parang medyo may konti ng kaba. That time, napapaisip na ako na magpa-schedule na talaga sa developmental pedya. However, sabi ko, baka mali ako, baka hindi naman. So, nag-vacation, pagdating ng grade 1, nilagay ko siya sa big school. So, sa big school, 3 weeks lang kami doon because nagiging destructive daw yung behavior ng bata. So, from time to time, napupunta sa guidance kasi lakad ng lakad, may mga repetitive movements na uh, hindi nagpo-focus, walang eye contact. I don't know kung ano yung siguro nagdagdagan kasi new environment, may stress. So, 3 times siyang na-guidance ng 3 weeks, sa loob ng 3 weeks na yun. So, after that 3 weeks, na paisip na ako kasi palagi tinawagan ako ng guidance. I want to talk to the school and to the teacher ng personal, kaya lang hindi ko alam kung bakit hindi maset. Nag-try ako 3 times pero walang nangyari. So, I decided na ilipat na lang yung bata kasi baka makagulo lang siya sa klase. So, naghanap na ako ng mga developmental pedya. So, mahirap, marami akong struggle din kasi dahil konti lang sila, struggle din yung pagpapaschedule. So, exactly 6 months nung makapagpaschedule ako ng titingin sa kanya. So, they asked, siyempre, kung anong nangyari. So, it all started talaga dun sa nakita ng teacher sa school. Okay pa din, grateful pa rin ako dun sa teacher although hindi kami nagkausap. Pero grateful pa rin ako kasi kahit papano, kahit na negative yung dating nung umpisa, parang Siya syempre yun yung yung naging eye-opener. eye-opener nung pagdadaanan ng bata. Up to now, medyo masakit pa din. Pero alam ko naman, tulong-tulong, ma- makaka-ano din kami, makakatulong din kami para mag-improve siya. Actually, yung
yung mahirap na part dito sa pinagdaanan namin, no. Of course, nung time na meron ng hint na we need to check something, parang of course being a parent, no, mahirap tanggapin. Kumbaga parang gusto nating gawin pero hindi ganun kadaling tanggapin because medyo takot tayong harapin yung katotohanan, right? But yeah, as mentioned ng wife ko, no, we're thankful because at least somehow merong nag-trigger sa amin para magkaroon ng reason to seek the advice of the professional. Apparently, no, ito yung naging challenge namin. It's not easy to find one. Yung neurodevelopmental pedia, no? Hindi siya madaling hanapin sa ating bansa. Konti lang sila. And yung pila, no? Sa dami ng nagpapa-check, yung pila sobrang haba. So it will take time para makakuha kayo ng slots, no? 6 months ago, nakakuha kami ng slot, then eto nakuha namin yung result. So, yun nga, na-confirm, and we are undergoing this therapy, no? Kung ano yung nirecommend ng aming doctor. And very soon, we'll come back to ask kung ano For yung follow-up. mag-follow up kami doon sa kanyang pedia. So, kung itatanong yung mga red flag, siguro babalikan natin yung pagkabata ni Megumi, no? She was born 8 months. So, lumabas siya ng maaga. I am pre-eclamptic that time. She is the third daughter. So okay naman. After that, okay naman. Medyo nung bata siya, medyo sobrang clingy, pero baby kasi yun, kaya okay lang. Pero that time, siguro at 9 months, medyo na-notice ko na nakaka-recognize yung bata ng letters. Nakakasalita na siya. So, hindi siya katulad ng iba na non-verbal. Megumi is verbal, conversant, smart kid. Kaya, however, hindi siya marunong makipag-socialize, may mga problems sa behavior, malikot, sobra, hyperactive masyado. Easily bored din siya. So, Ako, I think, no, may pagkakamali din sa amin, sa akin mismo, no. Because all the while I thought everything is normal and my daughter is super bright lang, parang ganon. So very early nagkaroon ng mga developments, no, nakakabasa siya. Tapos yung hindi siya masyadong nakikipag-socialize, kala ko normal lang yun because pandemic baby kasi si Megumi. So parang nasanay na hindi kami lumalabas ng bahay, walang face-to-face classes. And nasanay na kami lang yung kasama. So parang feeling ko normal yun, yung hindi siya makipag-socialize. But yun nga, as explained by the professionals, hindi siya dapat. ano siya, 9 months, so nakaka-recognize ng letters and numbers. Yung 26, yung Ganun kaaga all yung- alphabet kasi, by the time na na-reach niya yung 1.5, kaya niya na. And by 3 years old, before 3, ganon, mga ganong age, marunong na siya ng mga to spell out yung mga words. So, 3 letters, so akala ko nung una, parang nanghuhula lang ba to? So, at 4 years old, nakita ko siyang nagbabasa talaga. Yung 4 na talaga siya. Without na nagtuturo sa kanya. So, all along, parang, really, nakakabasa. Parang, okay lang siguro. Pero, parang, doon ako parang may kutob, may kaba na. Parang, how come na makapagbasa tong batang to, wala naman sa kanyang nagtuturo. So, siya lang. So, okay lang, pinagpatuloy ulit namin. Hanggang sa yun nga, ang eye-opener namin nung napasok na siya sa school. So, meron siyang hyperlexia. So, sobrang, niya, yung mga milestone, yung reading, yung, mga ibang milestone niya, maagang na-hit, na which is not normal. Sobrang sharp niya.
ang akala ko, eto lang yung epekto ng mga gadgets sa bata nowadays, no? Yung exposure nila sa social media, sa YouTube, no? Imagine yung daughter ko knows several capitals, no, na halos ng lahat ng bansa. Knows or familiar siya kung ano yung itsura ng flag, no? She can identify. Um, at marami siyang alam na Geography, history. geography, something like that, no? Nakakasorpresa. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa nung una naming na-discover yung mga bagay na yun. Pero nung na-explain na sa amin ng professional, doon namin na-realize na, ay, oo nga, no? Akala Mm. lang namin, akala lang namin matalino siya, gifted siya, no? Though gifted naman talaga, no? Gifted naman talaga ang ating Megumi. But that's that's one of the signs na minention ng professional na kailangan naming bantayan. Dapat nabantayan namin noon because hindi dapat at her age yung ganun level ng IQ. Gusto niya yung mga current events. So, aware siya sa nangyayari sa Yung sagasa, yung time na yun. war. Yeah. Wala namang nag-ano sa kanya. Parang one time, napanood niya lang sa TV. Tapos parang affected na siya palagi. Iniisip niya na, always nagpe-pray sa gabi. Tapos yung, ano pa ba yung isa niyang sobrang, basta yung mga ganong, Bohol, the swimming pool. Yung swimming pool sa gitna ng Bohol, no? Nung naging issue Trending. yan, naging trending Trending. yan, alam na alam niya. And she wants to go there. Parang concerned siya kung ano ba ang itsura, curious siya, no? So, unlikely kasi hindi katulad ng ibang bata si Megumi na mahilig maglaro ng Barbie, gusto ng princess siya, hindi. Mas attached siya sa animals. Yeah. So, Cats, dogs, parang may obsession siya sa mga ganon, hyperfixation sa mga ganong ayan. lahat ng animals. Ano ba yung hyperfixation? No? Let's talk about it. Actually, ako bilang daddy niya, no, pet lover talaga ako. So, akala namin, no, nagmana lang sa akin na may talagang extrang love na kayang ibigay sa pets, no. But we realized, no, nung nag-pass away yung isang aso namin, meron pala siyang fixation sa mga bagay. Hindi na siya makamove on. Hindi siya makamove on. So, nung nandyan yung aming dog na si Haru, nananatili ang kanyang mga plushies, ang kanyang mga toys, ang kanyang mga favorite stuff sa pusa. So, may fixation siya sa pusa. Nung nawala yung aming pet na si Haru, isa siyang Shiba Inu, na-shift yung kanyang favorite, no? Kumbaga, lagi niyang hinahanap, plushies na Shiba Inu, stickers na Shiba Inu, and yung mga gamit niya gusto niya maging Shiba Inu because parang hindi siya makamove on na naiwanan siya ng Shiba Inu. That's the time we realize na kaya pala sobra ang attachment niya sa pusa before is because of nawala yung kanyang pet na pusa dati. No, may pet kaming pusa nung una, Nawala tapos siya. nawala. Hindi naman pumanaw but nawala, naglayas. Tapos hindi na nakabalik. After that, lahat ng toys na binibili namin, lahat ng uri ng cats, lahat ng cats sa Blue Magic, lahat ng cats sa Toys R Us, lahat ng cats Meron sa siya. Toy Kingdom, pinagbibigyan namin. Cats na movie, lahat. Cat Basta, na movie would be her favorite. If it's about cats, that's her favorite. That's it. Nung time na nagkaroon naman ng hindi magandang pangyayari do sa aso namin, nalipat naman yung kanyang obsession do sa mga Shiba Inu. So, doon namin na-realize, meron siyang, yun nga, yung na-mention ng wife ko, yung fixation. And, pag may na-encounter siyang ibang tao, na naging maayos ang kanilang moments together,
medyo mahirap siyang awatin, no? Hindi Medyo siya mahirap. makapag-focus Lagi kasi yun niyang na lang ang gusto hinahanap. niyang ginagawa. Wala na siyang ibang gustong gawin kundi sundan yung tao, hanapin, tawagan, gano'n. So, in-address naman yun sa therapist nung mga nakaraan kasi na-mention ko, kasi napapansin nga nila parang na-obsess sa mga, minsan meron siya mga favorite na obsession sa mga kasama niya, mga gano'n. Hindi na siya makapag-focus kung may obsession siya kasi hanggang sa mula pagkagising hanggang sa pagtulog medyo OA pero yun talaga siya. So ngayon hopefully unti-unti nawawala yon, na naayos parang with the help naman ng mga therapist niya. Ano yung mga ginagawa na bagay para ma-avoid or ma-tone down, no, Nung yung una na napansin nila yung obsession dun sa isang kasama, nilipat nila ng time yung kasama niya. So, kasi hindi makapag-participate si Megumi dun sa activity, hindi siya makagawa, kasi yun na lang yung sinusundan niya, gusto niya na lang sumunod ng sumunod dun sa kaklase niya, classmate niya na yon. So, wala na siyang magawa. So, yung time niya na parang ma-spend sana sa pag-activity sa therapy niya, ang nangyayari is sumusunod lang siya dun sa bata, which is not good. So, yung ginawa nila, siguro 2 or 3 session, ganun pa rin, nagpalit ng oras. So, ayun. Tapos, eventually, binalik nila ulit. So, ngayon, okay na kahit with or without the kid, nakaka-focus na siya, tsaka nakakagawa na ng activity. ayun, no, so bilang lalaki, no, and yung daughter ko, syempre babae yan, no? Parang nakakatakot imaginein sa mga susunod na taon, no, pag nagdalaga na siya. Paano pag nagka-boyfriend yung anak ko, no, baka mahirapan siya maka-move on kapag may nangyaring hindi maganda, no? So I hope with the help of the therapist, with the help of the pedia, with the help ni Mrs., no, mapagtulong-tulungan namin mai-correct yung mga bagay na to. Mm-mm. Okay? So, ganyan namin na-realize and ganyan namin na-discover yung ah, problema ni Megumi. So, I hope sa mga susunod na content namin, you'll join us and share to us kung paano namin madaling makokorek yung mga bagay and para maisaayos natin at makatulong din tayo sa ibang mga parents or caregivers na nag-handle ng ganitong sitwasyon. So, yung complete diagnosis pala, pwede nating sabihin. Megumi is diagnosed as autism with ADHD combined, requiring substantial support, which is kung titignan mo dun sa leveling, it's level 2. So, that's why she's undergoing therapy. Yun yung Ayun. kanyang diagnosis pala. Ilan yung recommend na therapy sa atin? For speech, Actually, tsaka ano? sa speech kasi, once a week lang kasi more of yung relevant information kasi medyo ano to dahil nga mahilig siya sa current events. So, more of trivial siya pag nakikipag-usap. So, yun yung gustong i-correct sa kanya, relevant conversation. Tapos, yung dun sa OT niya, dapat supposedly twice a week. Kaya lang, dahil sa schedule, since nag-aaral na siya ngayon sa regular school, so, nagiging once a week na lang siya. But, meron pa rin siyang ibang therapy, like in-enroll ko siya for ABA therapy, which is helpful lahat naman ng klase ng therapy sa kanya. Sa kanyang case kasi, for me, sa akin, malaki yung naitulong sa kanya nung trinay mo din yung mga iba-ibang therapy, not only the suggested one or yung mga nakasanayan nating mga suggestion and recommendations. Actually, isa sa pinakamahirap, guys, no, is yung makakuha ng magte-therapy. Yun yung isa sa mga naging challenge namin. So, I hope lahat na nanonood dito ngayon, no, can help share
clinics, the schools na pinaggagawan ng Geneton therapy, no, para magkaroon ng idea rin yung mga viewers natin kung saan posible, no. Sa comment section, I'm gonna share kung saan din nagte-therapy yung aking daughter. Okay? So, I think that's it for now. We're gonna share more information and activities na ginagawa ni Megumi sa araw-araw niyang Sa journey. everyday hanggang dito sa bahay. Yes. Alright, so that's it for now. Thank you very much for watching. Please like and subscribe po. Salamat. Thank you.